Hello, what's up mga idol? So this is Mark Anthony Roascas ng Mark TV. Sa video natin yun, so nakabili ako sa Tecno ng Tecno Spark Go 2024. Ang variant niya ay 364. Meron siyang dual speaker. Yan. 930 refresh rate saka whole screen. Ano ba tong whole screen na to? Makikita natin yan. Okay, sa likod nandito yung kanyang ibang specs. Yan, medyo maliliit lang, di nyo na makikita yan. Pero kita nyo pa rin yata to. Itong 9Hz 6.6 ang kanyang screen. Ang size niya. Tapos, meron siyang 84.6 na screen to body ratio. Large storage. Wow. Large storage, 64 gig. Large na ba yun? Sabagay, large na yun sa mga hindi naman masyado nagtatabi ng mga pictures saka video. Pwede na yun. Dual speaker, naka DTS pa. Magaganda ang tunog ng mga Tecno, Infinix sa Itel. Totoo yun kasi meron silang DTS na software sa loob. Slide edge na rin yung fingerprint niya. Wow, sa halagang 3,299. Wow! Nabili ko siya sa mismong store ng Tecno. Yan. Kanina lang, bago pumasok sa trabaho, binili ko siya. Ayan, nakapangalan pa sa akin yan, Mark Anthony Roscas. Okay. So yan, nakasealed na sealed pa, hindi ko siya pin-unbox kasi sabi ko, iba-vlog ko to. So yan, open ko na nga siya. Nga pala, nirelease to nung December 7. Itong phone na to. Okay, buksan natin. Okay, tabi ko muna yung resibo, baka pa rin. Then, open na natin siya gamit ang screw. Okay. Yung seal. Okay, buong agad-agad sa atin yung napakagandang wrapper ng kanyang cellphone. 930 refresh rate. Yan. Kita niyo naman dito. Dynamic port. Wow, katulad din siya nung nabili ko na Infinix Smart 8, meron siyang dynamic island o dynamic bar. Dito naman dynamic port yung tawag nila. Spark Go. 12 plus 1 warranty. Ano ba to? Di ko alam to. Uy, meron siyang magandang jelly case. Ba, maganda siya, makapal siya oh. Meron siyang charging cable. 10 watts lang yung kanyang charging brick. Tapos, ang ganda na pagkalagay ng SIM injector pin. Kaso yun lang, wala na siyang headphone. Okay, let's get open. Okay, sarap mag-unbox. Para akong bata na bagong nabinilan ako ng cellphone ng magulang ko. Wow, bagong bago. So, nandito sa right side niya yung fingerprint na power button na rin. Ito yung volume, up saka down. Sa taas, ito yung isang speaker. Then, sa kaliwa niya naman, SIM injector pin. Tapos, dito naman may saksakan dito ng headset. Okay, may speaker pa dito. Saka, naka-type C na rin siya, oh. Ayos. Tapos, itsurang iPhone datingan nyo. Wow. 13 MP. Tanggalin ko na nga to. Okay, natanggal ko na yung kalat sa likod. Mistulan siyang iPhone, tapos may nakasulat ditong maliit na Tecno. Maganda yung ilaw niya pag tinatamaan ng liwanag. Hindi siya masyadong dumihin. Tapos ito ang dumihin kasi makintab siya. Okay, open na natin. Nga pala, naka iOS 13 na to Android 13, iOS 13. 0.0. Okay, naka-open na siya. Wow, ang ganda. Ang ganda na itsura niya. Ang lilit ng icon. Meron siya ring safety na apps built-in. Weather, WAV FM, TikTok, Play Store. Updated yung Play Store niya. Hindi siya luma. Hindi mo na kailangan i-update pa. May Google Go. Ayan, tapos may mga konting bloatware lang na galing din kay Google na para sa akin ay bloatware kasi hindi ko kailangan. Hindi ko kailangan ng Google TV. Yan, hindi ko kailangan yan. Kaya di-delete ko yan. Ano pa ba? Or disable kung di kaya.
So yun lang, wala na siya bang ibang bloatware. Dati yung Infinix Tecno saka Itel, dito sa taas may nagpa-pop up dito ng mga games saka ads. Ngayon wala na siyang bloatware oh. Tanging mga Google lang na hindi kailangan yung meron, pero tatanggalin natin yan. Napakabilis oh, 90 Hz. 90 saka 60. Ayos. Okay mga idol, so nilagyan ko na siya ng case. Wow, mas lalo siya naging astig eh. Kasi astig yung case niya. Mas lalo siya naging maporma. Okay, check na natin yung kanyang mga features sa loob. Unahin natin yung navigation bar button, notification bar button. Yan. Yan, so normal lang naman yung nakalagay dito, wala naman pinagkaiba. Supportin siya ng 5 GHz kasi kinunin ko siya sa Wi-Fi namin na 5 GHz. Yan, ayos to. Yan, tapos hindi lang yon. Sa loob naman nito, meron din siyang memory fusion saka yung tawag dito yung nasa taas. Kung tawagin dito sa special function. Itong dynamic port. Yung sa Infinix Smart 8 natin ay dynamic bar. Ito naman dynamic port. Halos pares lang naman. Gawin din naman pag nag-face unlock, nag-background call, charging animation, charge completion saka reminders, may nagbabago yung screen niya. Mamaya, pakita ko mamaya. So yun mga idol, so ito yung gagawin natin para malaman natin kung ano ba yung dynamic port, kung paano ba siya gumagana. So example sa charging, so hawak ko yung cellphone na pang-vlog, tapos nasa kanan ko naman yung charging. Kukunin ko dito, tingnan nyo na lang to, yan, dynamic bar na yan. I-ready ko na. Yan. Saksak ko na. Tapos ito, check nyo kung kung magbabago. Charging. Yeah. Oh, 'di ba nagbago? Nagbago siya oh. Oh. Humaba yung kanyang butas. Hindi na siya bilog. Memory fusion. Yan, pwede tayong mag-add dito ng isa pang memory. Pwede natin gawing 3 GB, 2 GB. Kasi naka 1 GB lang siya memory added. So, gawin natin 3 GB kaso mag-restart yung phone niya. So, try natin mag-restart. I-add yung 3 GB. Bali, maging 6 GB na siya. Mag-restart yan. Naka 9 Hz, 90. Meron din siyang AI gallery na katulad nung sa ibang Itel saka Infinix. Ayan, ito. Maganda to kasi 'di ba sabi nila large, sabi ng phone na to kanina is large daw siya. Large ang storage niya 64 GB. Yun naman pala kaya pala large kasi pag inopen natin yung AI gallery niya, ito pakita ko lang yung AI gallery. Inopen natin yung AI gallery. May nakasulat dito na tools. Pwede mong i-compress yung photos o di kaya video na nandun sa gallery na yon. Paano? Ganito lang yan. So ito 'di ba? Ito yung niya. Ito yung mga nailagay ko na video sa picture. Sa tools, nakalagay dito 11.8 MB. So pwede mo siyang ma-compress. Click natin yung compress. Yan, photos. 11.8 ngayon. Tingnan natin kung ilan na ngayon. So nakalagay na ngayon is 1.5 MB. So ang galing nga. Na-compress niya yung mga image. Ang galing, no? Check natin yung flashlight. Anong pinagkaiba niya? Malakas din Malakas din yung flashlight niya, oh. Check natin kung pwede sa front. Ayun, pwede rin sa front, oh. Check natin kung pwede kabilaan, 360. Yan. Ganun sa likod, ganun sa harap. Astig yung mga flashlight ng mga ngayon, mga Transsion. Transsion means siya yung may-ari ng Itel, Infinix, saka Tecno. So, check natin yung camera. Sa rear camera, naka 1080p and 30 frames per second. Ayos ba? Ayos? Same din sa front camera na 1080p and 30 frames per second. Hindi siya delay, oh. Pwede pang vlog. Ayos to. Okay ba yung background sound? Okay ba? So, binasahan ko siya ng MP3. So, check natin kung malakas ang kanyang tunog. Okay? Pumunta tayo sa files. Check natin kung okay na kanyang tunog. So, audio. Check natin to, kung malakas talaga siya, kung dual speaker.
Totodo ko to. Yan, nakatodo na siya. Isa. Grabe mga idol, nagbabibrate yung likod niya kapag tumutugtog siya. Ganun talaga siya kalakas. Ibang tugtog pa. Malakas talaga, isa pa. Maganda yung tunog niya, no? Walang problema. Okay, sound naman sa YouTube ang testingin natin. Sa Mobile Legend naman, naka ultra graphics saka high refresh rate na po siya. Tapos ang ganda pa ng yung graphics niya, oh. It drowns you in the dark river of your mind. Diba? Ang ganda ng graphics. 6 millisecond lang, oh. Surrender! Okay mga idol, so okay sa akin ang cellphone na to, itong Tecno Spark Go 2024.